Good morning, good morning, good morning, good morning! Araw po ng Miyerkules, February 7. Medyo may ko nang ngipin natin kasi nagpabudon tayo nung last Monday. February 7, unang Miyerkules sa buwan ng Pebrero 2024. Magandang umaga po sa lahat ng mamayang Kalapeño at Mindoreño, maging sa naabot po ng aming himpilan. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw po ng yon. Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. At siyempre, gaya ng ating nakagawian, samahan niyo po ako mga ka-MIB4 na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay aming pinasasalamatan at muli po tayong magkakasama-sama sa impapawid. Tanging kabutihan niyo lang po ang manguna. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ka-MIB4, kayo po ba ay sumabay sa ating panalangin? Sasabay ko yun. Sa ganun po yung ating mga hinihingi sa ating Panginoon, hindi man agad maibigay. At least meron tayong, inaantabayanan, di ba? At siyempre, magandang umaga po sa ating kongresista ng unang distrito ng Oriental Mindoro, Congressman Arnon C. Panaligan. Yan. Maraming gawain sa Kongreso, lumuwas ng Lunes. Siya ang Assistant Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, yun. Kaya siya ay abalang-abala sa mababang kapulungan ng Kongreso. Good morning po, Congressman Arnon C. Panaligan. At siyempre, ang kanyang kapartner sa development ng ating unang distrito. Naririyan si District Engineer Salvador E. Abad. Sir, good morning. Kumusta na po ang inyong travel? Meron ba tayong pasalubong na panutya dyan? Siyempre, itong dalawang ito ang magkapartner talaga naman sa development ng unang distrito. Makikita nyo naman, yung improvement ng ating mga road concreting, bagamat meron pang kalsadang hindi pa naipapasemento, lalong higit dyan sa bayan ng Nawan na napakalaking lugar. 70 barangay. Akalaan nyo, 70 barangay bago kalapan ng 62. Kaya ganun pa man, ito ay patuloy nilang tinutugunan. Siyempre, isang magandang umaga rin po sa ating makisig na Congressman ng 2nd District, Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. at ang kanyang kapartner. Palagi may ganun. Kapartner sa DPWH sa pangunan ni District Engineer Annelyn E. Padulyo. Yan ang mga magkakasangga sa kaunlaran ng ating lalawigan. Siyempre, ano po ba nangyayari ngayon sa ating mga mamayang Kalapeño, Mindoreño? Alam nyo ba? Alam nyo ba na malapit nang ipagdiwang ang pagkakatatag ng lungsod ng Calapan? Malapit na. Yan po ay sa darating na March 21, kung kaya't marami ng programa, marami ng inaasikaso ang ating City Government of Calapan. Siyempre, isang maligayang pagbati muna sa ina ng lungsod, the First Lady, Mayor Marilu Malu Flores Murillo. Siyempre, yan ang ina ng lungsod, the First Lady City Mayor. Siyempre, sa kanyang kapartner, ang walang sawang naglilingkod din sa ating mamayang Kalapeño, ang gwapong-gwapong Vice Mayor Bim Ignacio. Wow, gwapong-gwapo ba? Siyempre, sila po ang magka-partner sa ating pagunlad ng lungsod ng Calapan. Ang tanong, yung bang budget na inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod sa pangunan ni Vice Mayor Bim at ng Sangguniang Panlungsod ay naaprubahan na kaya ng ating kagalang-galang na Mayor Malu Murillo. Ito ay nagkakalaga ng 1.237 billion pesos o 1
237 million pesos. Ang laki. Ang laki ng pondo ng Lungsod ng Calapan. Oh. Kaya dapat malaman natin, dapat malaman, sandali lang, nakakon. Ayan, dapat malaman ng ating mamayang Kalapeño kung saan ito ilalagak. Kung saan ilalagak ang pondong naaprubahan ng Sangguniang Panlungsod. Gayunpaman, katulad na nabanggit natin, magdiriwang po ng 26 na pagkakatatag ng lungsod ng Calapan. Siyempre ito po ay pinangunahan nung ni dating Mayor at ngayon Congressman Arnan C. Panaligan at ang nag-propose ng bill po ay si dating Congressman Renato Ato Libiste. Akala nyo, no? Ang tagal ng panahon. Akala nyo, ang tagal ng panahon, ano? 26 years na mula nang itatag o mula nang maging city ang Calapan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Tulad ng nabanggit natin kanina, meron pong, yun, ipinakilala na sa mamayang Kalapeño ang 20 naggagandang Kalapeñas, na magsisipaglaban o kukunin ang korona bilang mutya ng lungsod ng Calapan 2024. At ito, isa-isa natin. Ang dami nagagandahang nagagandahang mga dalagita mula sa lungsod ng Calapan. Pangunahan natin, number 9 candidate, Ito ay sa pangunguna sa kagandahan ni Princess Rysel Ann Jimenez mula sa Barangay Balite. Ayos nga naman. Palakpakan muna natin sila para sila ay maging masaya naman. Yun ang unang palakpak kay Princess Rysel Ann Jimenez. Pangalawang kalahok, si Arabella Nicole Joko mula sa Barangay Personas, mula sa Barangay ng Kabukiran. Pero ang daan dyan ay konkreto na. Pangalawa po yan. Pangatlo, mula sa kagandahang ni Daniel Roses, mula sa Barangay Lalud, kung saan doon residente ang ating Mayor Malu Murillo. Sumunod, ika-4, candidate number 5 pala yun, Ika-4, candidate, anong number mo? Walang nakalagay. Ito po ay si Binibining Pamela K. Dukulan. Yun. Pamela K. Dukulan. Sumunod, candidate number 25, mula sa Barangay Santa Isabel, si Maria Rachel Pabilenya. Mga naggagandahan dilag, Sumunod, mula sa numerong 41, parang si Binibining Kate Ashley Herrera. Siyempre dapat magaganda, kaya nga mutya ng lungsod. Sumunod, mula sa Barangay Lazareto, number 7, Tatiana Lugmao. Yun. Sumunod, candidate number 11, mula sa Barangay Silunay. Si Binibining Princess Lan de Chavez. Ayan. Candidate number 26, si Lu Andrea Mercado mula sa Barangay Calero. Kabarangay ko pala ito. Si Binibining Lu Andrea. Candidate number 39, mula sa Barangay Biga, si Andre Isabel Diclaro. Andre Isabel Diclaro. Siyempre, hindi dyan pahuli ang barangay mahal na pangalan, si Miss Alea Gado. Alea Gado. Sumunod, candidate number 12, si Alison Kerry Rivas mula sa Barangay Balite. Sumunod, mula sa Barangay Ibabawe, si Jamel Ann Morris. Talagang matitikas ang ating mga binibining. Mula sa Barangay Lumang Bayan, si Alaysa Joy Quiros. Alaysa Joy Quiros, yon. Sumunod po mula sa Barangay Balingayan, candidate number 23, Noemi Castillo. Sumunod, candidate number 19, mula sa Barangay Santa Maria Village. Dito yun, Maria Cristina Jayak. Sino pa?
Mula sa Barangay Kanubing, si Camille Beron, yun. Number 33 mula sa Barangay Baruyan, Joan Dris. Aba. Mula sa Barangay Santo Niño, ito yung nakoko, kung tawagin dati, Hibidibining Alexis Moraleta. Ang pinakahuli na kandidata, number 31, mula sa Barangay Nag-Iba daw, si Gayle May Dehario. Yun. So yun po ang ating mga candidate para sa nalalapit na mutya ng lungsod ng Calapan 2024. Dalampung nagagandang Calapeñas. Ito nga ay kaugnay sa nalalapit na pagdiriwang ng pagkakatatag ng lungsod ng Calapan sa ika-26 na taon. Aba, tagal na, no? Kalain mo yun. 26 years na pala. Mag-26 years na pala ang lungsod ng Calapan. So, dapat alam natin yun. Ano? Yung mga bata na, siyempre, bago pa lang nagsisipag-aral, di, ano bang alam nila? O, hindi nga, wala pa. Dapat lamang na ating ipamulat sa kanila. O, so, yun. Okay, kumusta naman natin ang ating mga manininda. Manininda sa lungsod ng Calapan. Yung ating mga first and second floor na balita natin ay pagagandahin ng City Government of Calapan. Pero talagang napapansin ko na dyan na wala na po talagang gumagamit ng plastic. Pero may nakakalusot pa rin. Dapat pag sinabing no to plastic, tayo po ay sumunod. Lahat dapat. Walang dapat sinisino. Kasi yun po ang itinatadhana ng batas dito sa lungsod ng Calapan. So, wala man, dapat talaga ito ay ating pangunahang sundin. Siyempre, binabati natin ng isang maligayang morning, si Ate Ellen Barcelona, si Ate Evelinda Rielino from Edmonton, Canada, at ang kanyang pamangkin si Madam Wilma Quisera, principal ng Bigaan Elementary School, ang kapatid na si Ate Telma Dapdap. Yan. Mula sa Barangay Bigaan, San Chidoro, lalawigan ng Oriental, Mindoro. Siyempre, binabati rin natin yung mga manininda sa Minsu, Mindoro State University. Parang yung iba ay nawala na, ano. Pero hindi dyan pahuli talaga. Nasaan yung ating Kodigo Penal? Sandali lang. Nasaan na ba? Yan. Siyempre, hindi dyan pahuli ang Joss Burger. Buy one, take one na hamburger, 35 pesos po lamang. Ang kanilang cheeseburger, 45 pesos po lamang. Ang bacon and egg, halagang, magkano ba? 60 yata, kung di ako nagkakamali. Super long, wala po sila. Pero pag sa Big Mac kayo bibili sa labas, dyan matatagpuan sa MMG, may Big Mac dyan. Maria Estrella, Barangay Ilaya, may Big Mac dyan. Barangay Barcinaga, doon nyo mabibili ang pangunahing recipe, pangunahing product ng Big Mac, yung pong super long. Siyempre, lahat naman yan masasarap. And yung bacon and egg nila, masarap po yan sa Big Mac. Pero pag tayo nasa Minsu, siyempre ang ginagamit natin ay Joss Burger. Siyempre, yung mga magtitinda dyan sukin-sukin rin natin si Kitty's Fried and Sanya's Shawarma. Hindi ko alam kung yung iba dito ay naroon pa. Yung Labodello's Food and Snacks na andon. Si Paitnog-Itnog lang from Kanubing Uno. Nandun pa ba yung show My Love ni Bullet? Mia Special Lechon. So, may Korean food pa. May sweet corn in a cup. Meron pa ba? Kasi dito po ay maraming hindi nag-renew. Yung Katakomo, Takoyaki, Tapat, iba pa. Maraming hindi nag-renew. Siyempre, may mga payment at talaga namang ngayon po ay mahina. Tsaga-tsaga lang.
Oh, tsaga-tsaga lang po tayo, tiis-tiis lang, kahit mahina, eh, ganun talaga. Meron man time na malakas ang paninda, o ganun talaga, oo. Samantala, ano ba ang mga napapanong balita ngayon sa nasyonal? Talagang tuloy. Tuloy ang ang ano ga? Awayan ba? Oo, awayan ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Duterte. Ano ba nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Pati baga naman probinsya. Yung Luzon, Visayas, Mindanao ang gusto ihiwalay ang Mindanao, ano? Hindi naman maaari yun kasi sakop siya ng bansang Pilipinas. So, gayon pa man, ito po ang mga putok na balita ngayon. Mula po sa Balitang Nasyonal, basahin po natin, Pangulong Marcos dinedma si Duterte sa hirit na ihiwalay ang Mindanao. At para po sa detalye ng ating balita, hindi na pinatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Sa pulong balita sa Malacanang kay Department of Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr., sinabi nito na dedma ang Pangulo sa panawagan ni Duterte na One Mindanao sa kanilang sectoral meeting kahapon yan, February 6. Sa tingin pa ni Abalos, sa lahat ng mga nakikita at nakarinig ng nasabing panawagan ni Duterte, One Mindanao, sa lahat ng mga nakikita at narinig ng nasabing panawagan mula Luzon, Visayas, Mindanao ay wala pa itong mahihikayat dahil na rin sa pagmamahal sa bayan. Bukod dito, nagkakaisa na rin umano ang mga taga Mindanao para bigyan ng pagkakataon ang kapayapaan. Nilinaw din ng kalihim na sa kasalukuyan ay wala ring namomonitor ang DILG at Philippine National Police sa ground kung mayroon mga hakbang sa panawagan ni Duterte at lagi rin itong binabantayan ng kanilang intelligence community. Ipinapabay naman niya sa Department of Justice o DOJ kung kakasuhan ng sedition si Duterte dahil sa panghihikayat ito sa publiko na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Idinagdag pa ni Abalos na hindi rin cause of concern at walang espesipikong utos ang presidente sa nasabing panawagan ni Duterte. Aniya, malinaw na paglabag sa saligang batas kung may magtatangkang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayan na. So, dapat po hindi natin ihiwalay talaga. Sakop siya ng bansang Pilipinas. Dito siya muna. Huwag kang aalis muna, Mindanao. Siyempre, binabati natin si Engineer Luis Beron ng DPWH First District, Sir. Chief Maintenance Section, kada ba isang ganap ng Chief, Sir Luis? Alamin natin yan pagdating ni DE mula sa kanyang official travel sa USA. Gaya. At siyempre, sa darating po na February 12, araw ng Lunes, yan po ang lagi nating ina-announce. Panahon na, oras na para po tayo ay magparehistro. Yung mga edad 18 na hindi pa nakakapagparehistro, ito na po ang inyong tamang pagkakataon. Magsisimula na po sa February 12. Ito po ay nationwide, hindi lang po dito sa lungsod ng Calapan, hindi lang sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro. Basta po, ito po ay magsisimula sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, February 12 hanggang September 30. Ito, basahin natin ang text ng COMELEC Calapan City. Isang mahalagang paanyaya sa mga kwalipikadong Calapeño sa hindi pa nakakapagparehistro mula nawala na ang rehistro o for reactivation. Nais magpa-correct o change of registration records at transfer ng registro ng pagboto. Yung gusto mo magpalipat ng barangay, ng lugar. Hashtag ang boto may mahalaga, kaya magparehistro sa karapatang bumoto. Yan, tuparin sa pagpaparehistro. So, yun. So,
Nakakatawa po yun, yung mga hindi pa botante o yung nawala na ang pangalan sa COMELEC, 3 beses kang hindi makaboto, mawawala na po automatic ang pangalan mo. So magpa-register na po. Maya-maya, malapit ang eleksyon, October, filing na. Ang inyong pangalan po, may mga nagpaparamdam ng mga mga public servant. Oo. May mga tarpaulin na sa unang distrito. O, nabanggit natin si Madam Joanna Valencia, na anak ni dating Congressman Governor Rodolfo RGB Valencia, ay nagdeklara na tatakpong Vice Governor ng Oriental Mindoro. So yun, talagang pwede na. Lahat naman po ay may karapatang magdeklara, may karapatang mag-file, may karapatang lumaban. Oo, basta po kaya ng isang kandidato o kandidata at kaya ng kanyang bulsa. Ayun, may nagpapabati buti dito. Mula po kay Sir Marco Jairus Elizalde Dalpito. Boss, pabati po ng inauguration and turnover ceremony ng LTO Victoria Extension Office. Bukas po. Aba, magkakaroon na pala ng opisina ang LTO. Yan. So, congrats po sa magiging bagong LTO Victoria Extension kay Sir Marco Jairus Elizalde Dalpito. Sir, magandang umaga sa iyo at mabuhay po kayong lahat dyan sa bayan ng Victoria. Ba? Ibig sabihin, ano kaya ito? Pwede na kumuha dito ng mga lisensya, mag-renew? O baka ito ay, paano pag nahuli ang mga motorista mula sa bayan ng Victoria? Doon na ba sila yung penalty, doon na ba tutubusin? Sir Marco, doon ba sa bayan ng Victoria na rin kung sakaling yan ay talagang, hindi, ito, mag-open na nga eh. Pwede na ba dyan kumuha ng mga student license? Ang ating mga gusto magkalisensya, ano? O ano pa kaya mga, baka kasi yung, kung mga nakahuli ba dyan, sa kalapan patutubusin ang kanilang mga lisensya or plaka. So ano ba sir ang pwede nating idagdag para sa ating mga napapanahong balita at informasyon para po sa ating mga kababayan mula sa bayan ng Victoria? Siyempre, nandiyan ang makisig ng Mayor Joselito Lito LM Malabanan. Good morning sir, kompleto yan. Ito si Mayor Lito ay, siyempre, talagang hindi natin mapipigilan ng panahon na by 2025 ay matatapos na ang kanyang paglilingkod bilang mayor ng bayan ng Victoria. Ibig sabihin, siya po ay magtatatlong termino na. Abi, napakagaling ano. Pag ikaw ay nagtatlong termino, wala kang bahid na masama. Puro kabutihang paglilingkod ang ipinakikita mo sa bayan ng Victoria. Pero tanong Sir LM, ikaw ba ay maghangad pang tumakbo? Siyempre sa ibang posisyon. Pwedeng vice mayor, pwedeng bukal ng unang distrito, pwede rin namang vice governor o congressman. Parang nag-okay na sila ni Congressman Arnan C. Panaligan. Oo. Vice governor, ay di makakalaban mo si Madam Joanna Valencia na nagdeklara na kamakailan. Oh. Ay nasa inyo naman ang bola. Oo. Hindi po ako ang pwedeng magpasya. Mula lang sa bibig ni Mayor Lito Malabanan ang kapasyahan niya. So, yun. Congratulations po, LTO Victoria bukas. LTO Victoria Extension. Palakpakan natin. Yun. Maganda, maganda. Ayun. May follow-up dito si Sir Marcon, Sir Marcon Jairus Elizalde Dalpito. Pwede na po ang pagkuha ng student permit, pagkuha ng lisensya, non-professional and professional driver's license, at makakapag-reach ng any kind of motor vehicles. Yan, good news siya sa mga taga-Victoria. Oo, ulitin natin na pwede na po ang pagkuha ng student permit, pagkuha ng lisensya, non-professional and professional driver's license, at makapagparehistro ng any kind of motor vehicle. Sir, pag nahuli ba dyan, pag nakahuli kayo dyan mula sa bayan ng Victoria, saan ba ito tutubusin? Dyan ba rin ba? Sa opening ng LTO Victoria Extension Office, sir? Para malaman din natin ng mga taong bayan dyan, oo,
Siyempre, yung Victoria ay isa rin sa maraming may hilig sa motorist, mahilig sa mga sasakyan. Lalo yung mga kapatid natin dyan na katutubo, nagmomotor na rin yung mga high-tech na rin. May mga pera na rin, sumasabay na yan sa mga Tagalog. Siyempre, sa amang lugar, may mga katutubong gusto ring umunlad. Oo. Hindi lang tayo purong Tagalog. Maganda yan. So, muli, congratulations po, LTO Victoria Extension Office sa araw po ng bukas, February 8, 2024, araw po ng Webes. So, yun, ang tabayanan nyo. So, maganda yun sa Victoria na yan. Alam nyo, dito po sa lungsod ng Calapan, panay ang hulihan ngayon ng LTO, LTO regional, Kasi yung district sa Calapan, kahapon may nahuli pong may nahuling, ano ba ito? Ano ba ito? Magbubukas din po ang Millionaire Mines Corporation owned by Mr. Richard Valencia Insyong at Ma'am Nilemi Tibayan Insyong. Parang kilala ko siya rito. Ito ba yung tatakbong mayor sa bayan ng Victoria? Abay, okay yun. Si Mr. Richard Valencia Insyong. Sir, good luck. Siyempre, lahat naman ay may karapatang tumakbo. Sino ba makakalaban mo dyan? Si Vice Mayor. Tatakbong mayor yun. So, yun. Wala pong problema. I-announce natin kung sino gusto magpa-announce. Ang tanong, kailan kaya natin pwede namang makadaupang palad itong si Sir Richard Valencia Insyong ng Bayan ng Victoria at si Ma'am Nilemi Tibayan Insyong. Baka naman. Sir Marcon, kailan ba natin ito pwedeng makapanayam? Kahit kaunti lang. Kami pupunta dyan sa Bayan ng Victoria. Malapit lang naman from Calapan, then Nauhan. Magmamotor na lang kami. Yun namang motor kay kompleto yun. Kompleto sa rehistro, meron naman tayong lisensya for 10 years. Kalahin mo yun, wala akong naging penalty. Nung nagdaan, nag-renew ako nung after 5 years, 10 years, nakakatuwa. So, sir, usap tayo one of these days, pag kung pwede nating makausap si Mr. Richard Valencia Insyong. So yun, napakaswerte talaga ng Bayan ng Victoria. Sino kaya magiging vice ito ni Sir Richard Valencia? Parang yung mayor. Parang yung mayor ang magiging vice ni Sir Richard. Hindi pa kasi tayo masyadong lagalag sa Bayan ng Victoria. Pero kung may mag-i-invite, bakit hindi? Di pupunta tayo. Ating pagkakabalaan pag uukulan ng panahon at ng pansin. Ang Bayan ng Victoria. Lahat naman po ng bayan ay ating mahal. Maging ang lungsod ng Calapan na ating pinagmulan. Siyempre, kung sino yung ating mga pwedeng makausap, pwede nating interview yan dito ng live kung gusto. Pwede, sir. Walang problema. Schedule natin. Ang programa ko po ay tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Pwede tayong mag-schedule. Kung ayaw nyo ng live, pwede naman tayong mag-recording. Para po lahat ng inyong programa, gagawing development, ipagpapatuloy na development sa Bayan ng Victoria ay kanilang mapanood, masabay-sabayan. Alam nyo ba na ang online radio ngayon ang mas click? Hindi naman natin estimate ang mga radio station, pero ang mga, alam nyo ba na mga FM radio station ay nagla-live na rin sa FB? So, ibig sabihin, mas pinapanood ngayon at tinatangkilik ang FB page. Mga online radio sa Facebook page. Ganun. So yun, ano pang atin dapat pag-usapan? Hindi lang Victoria, syempre, pati Bayan ng Pola, dapat nating subaybayan. Kasi nga, sa darating na February 26, magkakaroon po ng paglilip na ng state of calamity
state of calamity sa bayan ng Pola. Ang tagal din nilang ano, no? Ang tagal din, di ka lahat naman yung nakaranas ng COVID. And then, yung oil spill na masyadong nasalanta ang bayan ng Pola. Siyempre, kasama dyan ang bayan ng Nauhan. May iba't ibang bayan na minor, oh. Pero dyan talaga, napuruan talaga ay Nauhan, then Pola. So, yun nga, February 26, ang ipinagmamalaking petsa o araw na doon na niya ililip ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz o mas kilala sa Mayor Ina Alegre. Yung state of calamity. Kailan ba natin nakapanayam si Mayor Ina? Ito ay nakapanayam namin last January 22. Oo, araw ng Lunes yun. Araw ng Lunes. At syempre, nakakatuwa po na kanyang ipagmamalaki o pinagmamalaki na yung kanilang bagong mobile clinic. Oo, mobile clinic o mobile laboratory na nagmula o sponsor or donated by SM Foundation. Diba? Akalain yung napakagaling na mayor ito, napakaganda, masipag. Akalain mong ang SM Foundation mag-donate ng mobile clinic o mobile laboratory. Alam niyo ba kung ano nakapaloob na dito? Meron itong X-ray, ECG, blood chem at urine analysis. Oh. At meron din silang meron na silang common ambulance na nagkakahalaga ng 4 million pesos. At meron pa. Meron 3 emergency patrol. Oh, na itatalaga sa meron din silang tourist bus. Oh, parating na raw, siguro na andyan na. Then shuttle bus. Oo. Yung tourist bus to promote tourism site sa bayan ng Pola. Meron diyang kabilang Ibayo. Sa bagay, doon pa lang tayo nakakarating. Yung kabilang Ibayo at iba pang tourist destination sa bayan ng Pola. Yung kabundukan ba, yung pinagtayo nila ng pwedeng pagsimbahan, yung sa parang altar ng Catholic, at ito po ay i-donate naman ni dating Vice President, Senador at kababayang Noli Di Castro. Ang galing, ha? Si kabayan Noli Di Castro ay tahimik lang. Ayaw niya magsambit ng kung ano-ano mang proyekto. Pero siya isang magaling na mamahayag, reporter, broadcaster, So, ganun lang kasimple. Pero ang pinupunto natin dito ay yung kagalingang idinudulot ni Pola Mayor Ina Alegre or Jennifer Mindanao Cruz. Talagang itong mga ito para itong si Mayor Lito Malabanan sobrang gwapo. Nagkukulay Kastila, Mamula-mula ba ang kutis? Mamula-mula ang kutis. Palakpakan mo natin rin dalawang ito. Yun. Kasi pag maraming ginagawa sa bayan, dapat pinapalakpakan. Sinasaluduan, magandang umaga po, o saludo ako sa inyo. Yung mga ganung tao, ang dapat nating talagang bigyan ng paggalang, respeto, dapat lang. At saka, dapat muling ihalal. Nag-file na ba? Wala pa, October pa ang filing. October, pero siyempre, bago mag-October, baka yun ay Marso, ay maglabasan na kung sino mga tatakbong sa anumang posisyon. Dito sa Kalapan, may kulay, lumalabas na ang kulay politics dito sa lungsod ng Kalapan. Hindi lang naman dito sa lungsod ng Kalapan. Baybayin natin ang 14 na bayan ng lalawigan. Lahat po ay meron ng aspirante, lalo yung mga 7 municipal mayor na matatapos ang termino. Lagi naman natin yung sinasambit, Yung 7 bayan na matatapos ang kanilang termino bilang punong bayan. Siyempre, mag-i-endorse yan mga yan nang alam nilang tao mapagkakatiwalaan. Alam na mapagkakatiwalaan, alam na ipagpapatuloy ang kaunlaran ng kanilang bayan. Totoo yun. Siyempre, bet ko isasali ng ang aking trono. Halimbawa kung mayor, bakit ko isasali ng aking trono sa taong hindi ko mapagkakatiwalaan, hindi ko nakakausap, hindi ko nakakaulayaw, magpapakita lang sa akin because of my endorsement. Ganun ba? Magpapakita lang sa naglilingkod bayan bilang para i-endorso. Pero sila pala, ang mas maganda pong dapat nating ihalal, mga kababayang Kalapeño at Mindoreño at sa iba pang bayan, ay yung taong subok na. Saka dapat may panggastos, patay ka. Pag wala kang panggastos, mga sir, ma'am, wag na kayong lumaban. Saan pupulot? Ano mangyayari kung wala kayong
Pang finance. Dapat meron. Oy, good morning kasamang Joey Atwell. Nasaan ka ba ngayon? Ikumusta mo ako dyan sa mga kababayan nating mula sa bayan ng Pinamalayan. Ang aking may bahay ay mula sa bayan ng Pinamalayan, Barangay Pili. Doon sa maraming resort doon. Maraming resort doon sa may Barangay Pili. Ang aking may bahay na si Sister Merly Adriano Recaro Amarillas. Ginamit ko ni Adriano kasi maraming Adriano dyan sa Barangay Pili. Di ba? So, yun. Kaya tayo nasungkit. Nakasungkit ng taga-Pinamalayan. Nga niyan din ay malambing ang mga taga-Pinamalayan. Bukod sa maganda, malalambing pa, higit sa lahat, maunawain, at may takot sa Diyos. Yun ang importante, may takot sa Diyos. Mapagmahal sa Diyos. Ganun. Ganun talaga. Parang nakakadami ng battery si Sir Marin Code. Okay lang, walang problema, sir. Diyan nga tayo tuwan-tuwa at giliw na giliw, no? Yung mga ganyang nanonood sa ating programa. Kahit kulang pa tayo sa sponsor, sir. Baka meron diyang mabait na gustong tumulong sa ating programa. Kailangan ko lang po ng kahit counting sponsor. Siyempre, dito po ay nagbabayad tayo ng airtime. Kasi unang-una, yung kuryente nito, yung mga gamit ito. Saka naka-aircon pa tayo. Sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan natin mag-aircon. Wala nang electric fan kasi yung aircon, sakop na lahat yan ang lamig. Kasi papasok na ngayon ng summer, pagpasok ng Marso, di dyan, papasok na ang mahal na araw. So, yun ang mangyayari. Pero bukas papasok ang 8, Muslim Day ba yun? Hindi natin alam kung meron bang pasok lahat. Wala. Yung 9, February 9, ang siguradong walang pasok. Kasi po, dito tumapat ang Chinese New Year. 10-11, so long weekend. Kung ang 8, bukas araw ng Webes ay walang pasok, halimbawa, meron tayong long weekend. 8, 9, 10, 11. At doon nga pinagmamalaki. Nakita ko sa Facebook page si Governor Bones. Hello, itong gusto ko. Magandang morning sa iyo, Governor Bones. Long weekend, kaya tara na sa Oriental Mindoro at dito kayo magbakasyon. Maraming mapupuntahan dito sa Oriental Mindoro. Totoo naman, kung yung nga pong bayan ng Bulalakaw pwede natin puntahan sa bagay napakalayo. Pero ang daan naman po ay konkreto na. From Calapan to Pinamalayan to Bulalakaw ay ayos ang daan. Kung gusto nyo mamasyal sa mga tourist destination, siyempre pinagmamalaki natin ang number 1 tourist destination sa Oriental Mindoro, ang bayan ng Puerto Galera sa pamumuno ni Mayor Rocky D. Ilagan. RDI. Matatapos ang termino niyan bilang punong bayan. So, sino kaya ang kanyang i-endorso? So, Paula, ang bayan ng Nawantina, marami ding pwedeng puntahan dyan sa pamumuno ni Mayor Henry Joel Teves. Unang termino bilang punong bayan, marami ding mapupuntahan dyan sa may Barangay Bangkuro. Marami dyan. Pero itong bayan po ng Victoria, ano ba, Sir Marco, ang pwedeng puntahan dyan? Yung mga pinapagawa ng municipal government, meron dyan na matatapos na siguro, hindi pa. Basta by the term of Mayor Lito Malabanan, marami siyang proyektong naisa katuparan. Sa loob ng magtatapos na 9 na taon, Ganon kagwapo ang inyong Mayor Lito Malabanan. Talaga naman. Sabi ko nga, nagkukulay Kastila. Ano ba ito? Naliligo ng gatas? Pampaputi ba yung Mayor Lito, yung panliligo ng gatas? Siyempre, kailangan din niya ng inspirasyon. Kasama sa buhay yon, yung mahal sa buhay, yung partner in life. Kailangan yun, inspirasyon yun, pampasigla sa trabaho bilang mayor. Talagang parang doon parang naubos sa bayan ng Victoria ng aking programa. Anyway, walang problema. Mga kababayan ko sa bayan ng Victoria, basta po maganda ang nangyayari, sige, tuloy-tuloy natin ang mga pag-develop o tuloy-tuloy natin ang pagsambit sa inyong bayan.
Time check muna tayo. Time check. Meron na po tayong 49 na minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. para po sa programang mga balita at impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas at kami rin po ay napapanood nyo. Mapapanood nyo rin po kami sa YouTube. Pakisearch lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas at mapapanood nyo rin po kami doon. Lahat po ng mga balitang napapanahon dito po sa lungsod ng Calapan, dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa 14 na bayan, maging ang karatig lalawigang Occidental Mindoro at sa buong Mimaropa Region. Mapapanood nyo, maiahayag po namin sa inyo ng buong buo. Pati yung ibang national news, syempre yung mga iba nating mga kababayan hindi na makapagbasa ng dyaryo ng national newspaper, bihira. Pero yung iba nga po tinitingnan na sa Facebook, sa Google yung mga balita ng mga national, okay na yun, mas advanced. Yung mga balitang national, mapa-tabloid, yun. So yun, sinasabay na po natin ng programa nang sa ganun po ay ang ating mga kababayang walang time magbasa ng dyaryo ay dito na kayo sa online radio, ang aming MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Hawak-hawak natin kasi yung monitor yung monitor sa ating cellphone. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa at suportahan niyo rin po ang mga programa namin dito. Kay DJ Honey Babes, pwede kayong babatiin din. Sa mandako kayo ng kapuluan. Mapa-Japan man kayo, bansang Japan, bansang Canada, mula Apari hanggang Hulo. Parang alam ko yun Saan ka man, ay halina kayo, babatiin namin kayo. Sa mandako kayo ng kapuluan. Basta, pakisubaybay na lang po ang aming online radio, MIB4 Online Radio sa Pilipinas. At syempre, binapati rin pala natin ng maligayang pagsapit ng piyesta. Happy Fiesta po sa Barangay Calero, Lungsod ng Calapan sa darating na February 11. Alam nyo, noong Lunes, February 5, araw ng Lunes, nagkaroon po dyan ng medical dental mission sa barangay. Lahat po, pumunta po ang ibang representative ng City Government of Calapan, sa pamumuno ni City Mayor Malu Murillo. Hindi ko alam kung nagpunta ng hapon kasi nung umaga po. Nung umaga po, nagkaroon po ng medical dental mission, pati yung sa mga PhilHealth, ID ng senior citizen, PWD. Pag may check-up, automatic may gamot. Tayo nga po ay nagpabunot ng ngipin doon sa barangay, sa barangay. Ito, kaya medyo sumisigaw ang ating boses na wala yung ating isang ngipin na talagang umuuga na. Salamat naman at sa pag-BP ng ating kasamaan doon, nag-normal ang ating BP, 130/80. Kumpara nung tayo napunta po ng center sa May Plaza, laging mataas po ang BP. Baka lang daw ninenervyos. Kahit uminom tayo ng pineapple, ay kumpara rin mataas pa rin ang BP. Anyway, salamat na rin po sa ating City Government of Calapan, sa ating City Health and Sanitation Department sa pamumuno ni Madam Doktora Lisa Lianto, ang ating ninang natin niya. Kaya pala, Ninang Lisa Lianto, ang City Health and Sanitation Department Officer. Kita rin natin doon si Madam Juby Bayan ng City Social Welfare and Development Office, yung ang legal, nandun rin si Attorney Soresen, hindi ko na kung pangalan mo. Attorney ng legal. At syempre, natutuwa dyan ang Barangay Calero. At syempre, ang ating Barangay Captain Randy Ahoro. Kamag-anak natin niya. Kasi po, ako po ay, ang pangalan ko po at ang apelido ko po ay Lino Ahoro Amarillas Jr. Mother side ko po ay Ahoro. So, lahat po ng Ahoro ay kamag-anak natin. And then, sa side po naman ng tatay ko, ang tatay ko naman po ay Alvera.
Lino Alvera Amarillas. O siyempre, junior ako. Siya, wala siyang senior. Alvera na po. So, sa lahat po ng Alvera, o siyempre, si Kapitan Juanito Alvera ng Barangay Pachoca. Kamag-anak natin yan. Oo, yan ang magaling na, isa rin sa magaling na kapitan na ating ipagmamalaki. Aba, wala yatang kalaban nung nagdaang eleksyon yan, ano? Kaya naman, oo. At meron niyang kamag-anak doon na kitang sigla. Oo, magpapasikla, biga nga, sa darating na Foundation Day ng Lungsod ng Calapan. Oo. Medyo maraming event ang magaganap dito. Magpapakulo din ng ating Vice Mayor Bim Ignacio. Kung ano man ang kanyang ipakulo, ay di, pag uminit, pwede pang kape. Ano? Tubig pala. Pakulo. Kung ano man ang kanyang pakulo, yung basta sa ikasasaya ng lungsod, magsama muna kayo, executive at legislative. Para na one city, one fiesta, one unity, one development, everybody's happy. Yun. Ang eleksyon naman ay matagal pa. So, kailangan po muna ninyong mag-unite, mag-combine. Kayo ba yung nagkakagulo ba kayo? Hindi naman. Oo. Kailangan ang executive sa panguna ni Mayor Malu Murillo at ang legislative sa panguna ni Vice Mayor Bim Ignacio ay magkasundo muna. Kailangan muna natin paunlarin. Kailangan muna ang kaunlaran ng lungsod ng Calapan. Yung mga budget na hindi nyo mapagkasunduan, ay ano ba dapat gawin? Kasi na-aprobahan na nga ng Sangguniang Panlungsod ang 1.237 billion pesos na annual budget, 2024 annual budget ng lungsod ng Calapan. So ngayon, ito ay nasa lamesa pa ng ating kagalang-galang na Mayor Malu Murillo, pero dapat ito ay mapermahan na within 1 month. So kung ano man ang nais baguhin, ayan. Di siyempre nasa Sangguniang Panlungsod pa rin. Sila pa rin ang magpapasya. Kaya dapat magkaisa po kayo. Kasi baka may mga maraming proyektong mabinbin ay maapektuhan ang mga mamamayan, ang mamamayang Calapeño. Di ba? So, bukas po magkakaroon po ng satellite. Magkakaroon po ng LTO Victoria Extension Office. Ang galing talaga. Dito bukas ang mayor. Siyempre, taga rin siya. Kanyang lugar na pinamamahalaan yon, bayan ng Victoria. Aba, ayos maganda. Sir, yung multa ba, hindi ko alam. Yung multa ba ay dyan din, kung taga Victoria ang nakahuli, LTO Victoria, yung panghuli ay dyan din tutubusin. Yung mga multa o penalty, o sa lungsod na ng Calapan, sa district office, dito sa LTO, lungsod ng Calapan. Barangay Tawiran. Binabati natin, hindi natin nabati, si Mary Quasay Tolentino ng Big Mac Maria Estrella. Good morning sa iyo, Mary. Siyempre, si Eric and Jane Sapico. Si Eric, yung ating masipag na security guard dyan sa parking. Kalmado ka lang. Always smile. Palaging chill ka lang. At siyempre, ang kanyang masipag na partner, na mahilig sa chicken, nagtitinda ng chicken. Si Jane Sapico. Ito, mag-asawang talagang nagtataguyod. Nagsisikap. Kalmado lang tayo. Kay Kuya Vernon Coco, good morning sa iyo, Kuya Vernon. Si Doc. Si Doc Mike Muhar, talagang munti ko na makakalimutan Si Doc Mike Muhar, ang tagasagip ng ikalawang buhay. Hindi. Siya kasi ang nasa emergency room ng Maria Estrella General Hospital. Pag kayo ay na-aksidente, ilayo man ng 10 malayo, wag naman sana. O nasaksak ng may bahay o ng kalaguyo ng babae, wag naman sana. At diyan kayo dadalhin sa Maria Estrella General Hospital. Ang unang lulutas ng inyong mga sugat ay si Dr. Mike Muhar. Ito ang savior. Savior ng hospital, di ba? Ayos, Doc. Kailan tayo magkakape? Pakanto ka naman, Doc. Totoo naman, ito ang magaling na doktor dyan. Mayroon siyang kapartner siya lang po ang ating nakakadaupang palad, nakakakantuhan.
doon sa may Big Mac Maria Estrella, edi doon tayo nakakakuha ng maraming impormasyong napakahalaga. O yun. Uy, nasa na ba tayo? Yung palang balik tayo sa LTO, may nagkaroon po ng operation dito ng isang araw, kahapon. Yung ilaw po ng isang motorista, nakinang-kinang, nahuli. Empleyado siya ng PSA. Ang ganda ng motor, gwapong-gwapo. Parang siyang driver, gwapong-gwapo rin. Akala niya, ang multa nun kinuha ang lisensya niya, akala niya ang multa ay 1,000. Sabi ko, alam ko multa, pag ang nakahuli sa LTO, pinakabababa ay 1,500. Yung sa no seatbelt, 1,000 para 1,058 o kulang ka lang 1,1. Ganun, di tayo nakakamali. Aba, nung nalaman niya kahapon, sus, Mariosep, 5,500 kung di ako nagkakamali. Kawawa naman. Yun na yung mga pailaw sa mga motor. Ano kaya yung mga motorista natin, yung mga walang tambut, yung maingay ang tambutso? Dapat yun din ang minomonitor ng LTO. Talagang nakakarindi. Pag dumaan sa yung harapan, sa daan, ay talagang pasisiritin pang silinyador ay sus ko po. Di ba nakakarindi yun? Ay, nako. Sige. Ingat-ingat na lang po yung mga motorista natin diyang wala pang lisensya, student permit pa lang, bawal pa rin. Yung expired po ang rehistro, ay kailangan nyo nang i-renew kasi yan din po ay para sa ating kaligtasan. O, mamaya, makasabit kayo, expired yung rehistro o di lisensya. O di sino apektado? Di kayo, paano kung meron pa kayong angkas? O, pati angkas nyo na aksidente, hindi inaasang magalusan, madisgrasya, di pupunta kayo sa ospital. Di na dyan naman ang Maria Estrella General Hospital. Ganun ba yun? Kakatuwa naman So gusto pa man natin magprograma, tayo po'y dumating na sa takdang oras ng ating pagtatapos. Ayan, hindi na tayo nakapagbasa ng Bible verse. Alas 11:01 na po. So tapos na po ang ating programa. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Dito po sa MI4 Online Radio sa Pilipinas, tuwing araw ng Miyerkules at magbabalik po tayo sa araw ng Sabado, 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Babuhay po tayong lahat at maraming salamat. Tayo po ay mag-ingat.